Amen. All right, thank you. I hope you enjoy the testimonies. Amen. Yung magandang testimony, brother Alvin. Yeah. Ganda ko yun. At kaya natin makikita yung power ng Panginoon. Talagang makikita natin ang buhay ang Diyos na ginagawa sa buhay natin. Alam nyo, lahat tayo yung mga kwento eh. Iba't iba nga lang. Pero niniwala ko na sa bawat pangyayari sa buhay natin, makikita natin yung kamay ng Diyos. Alright, if you have your Bibles, you turn your Bibles to the book of Acts, chapter 2. Acts chapter 2. We'll begin reading from verse number 41 down to verse number 47. Okay. Then they that gladly received his word were baptized. In the same day there were added to them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ayos ang daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga narinig po na magandang testimony, ganun din po sa special number, at sa presensya po ng bawat anak ninyo. Salamat muli sa mga kalalakihan, kababayan na nandito po ngayon, na alam po namin, Panginoon, kung sila po ay titibay at magpapatuloy, malaki po ang kanilang magagawa dito po sa Taiwan. Napakalaki po ang pag-fulfill ng mission po ninyo sa buhay po dito po sa Taiwan, sa pamagitan ng buhay ng mga anak niyo po rito. Kung sila po ay patuloy na gagamitin niyo at hindi pa lalago, at ako'y naniniwala na magkakaroon po ito ng magandang resulta. Salamat po, Panginoon, sa pagsama-sama niyo po sa amin dito sa simbahan po ito. Dito po sa lugar na ito, at pagbubulay-bulayan po namin ang inyong salita, we'll be encouraging one another, O God. And ako po'y naniniwala na sa aking pag-iwalay, lahat po kami merong apoy na magagamit, nag-uong apoy. Kami po ay gagamitin niyo muli sa kaligtasan ng mga tao. Salamat po, Ama. Muli humingi kami ng kapatawaran sa lagang pagkakasal pag-ukulan sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated. Maraming beses po natin aralan itong Book of Acts. Ang Book of Acts ay ito po ay record ng early church. No? Record ito ng early church. Kaya ito ang pinakamagandang pattern as far as the church is concerned. At habang nagsisimula pa lamang kayo rito. Alam niyo, pinakamaganda. Tama yung kanina kinikwento ni Brother Alvin. No? Pag hindi ka nag-start ng right, ng tama, no? Hindi ka magtapos maganda. You know? Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. We're careful for that, no? For our relationship is concerned sa atin, ang standard natin, kapag hindi ka pa mag-aasawa, sa lalaki, huwag ka muna manligaw. Ganon din naman sa babae, pag hindi ka pa rin mag-aasawa, huwag ka rin manliligaw. Magpapaligaw. No? Kasi ganon yan eh. Anong gagawin mo pagka nagkaroon kayo ng relasyon, hindi pa kayo mag-aasawa? Pangit ang mangyayari. Sabi ng iba, para malaman mo kung meron talagang compatible kayo.
ang pag-aasawa is about making a right decision. Everything is from the mind. You see, saan magagaling yung sa mind mo? Prinsipyo ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia, tama ito, alright, you do it. Hindi yung uunahin mo yung emotion na parang siya na. Parang siya na ang mahal ko talaga. Emotion minsan nagpapatakbo sa atin. It's not the right thing. You know? Pagka sinabi mo, okay, pagka-asawa na, determinado pa. Pag sinabi mo, siya na. Bakit? Meron kang nakita, gusto mong gagawin sa kanya, hindi lamang nagustuhan mo ng dati sa kanya. Pag sinabi mo, kasi ganito siya, buhay tamad yun. Pinakamaganda yung ikaw mismo ang mag-perform sa babae. Kasi makikita mo sa babae yung gusto mo na. Kasi ikaw lang nag-form eh. See? Ganun yan. Alright. Well, anyway, tapos na tayo sa pag-aasawa. Dumaas ko naman tayo sa ibang prinsipyo, no? Now, mapansin natin, inuulit ko, no? Ito yung magandang pattern. Ang Book of Acts ay magandang pattern na katulad sa nagsisimula sa inyo. Dito natin makikita ngayon at isa-isahin natin ito ngayon para makita natin itong hakbang ninyo. 3 things lang ang gusto kong i-discuss sa inyo. Alright? Number 1, dito sa verse number 41, makikita natin dyan, ang sabi ng Biblia, that they, tandaan niyo yung they, that gladly received His word were baptized. Sino yung mga nabautismuhan? Yung mga masasayang tumanggap. Kaya, tama yung sabi kayo ni Brother Alvin, kung masaya mo na tinanggap ang Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas, kaya sa sumunod sa tubig ng bautismo. See? Na-blessed niya. Na-blessed niya. So, na-blessed siya sumunod sa tubig ng bautismo. Pero hindi na nagtatapos doon. Now, ang sabi ng Biblia, idinagdag ka, Brother Alvin, dito sa iglesia ito. You see? And the Lord added you to the church. Ang isang bagay na tatandaan natin doon is this. It is Jesus na nagdadagdag sa ating church. Hindi tayo. You see? Hindi tayo nagdagdag. Hindi ang pastor, hindi kung sino pa man. Kundi ang Panginoon. Now, kung dinagdagdag dito ng Panginoon, may purpose ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, and they continued steadfastly. See? So, mga bagay na makikita natin dito, and they, yung they na nandun sa verse number 41, is the same they na nagpatuloy at nag-aral steadfastly. Ibig sabihin, may kagalakan na nag-aral sila sa mga katuruan ng mga naunang mga mangaral na kung tawagin ng araw ay apostles and sa mga fellowship. And then verse number 44, another one, and all that believed were together and had all things common. Alright? Hanggang sa dumating, sa pagpapatuloy nila mga kapatid, tignan nyo. Sa pagpapatuloy nila, nung sila nabautismuhan, nagpatuloy sila, at sa pagpapatuloy nila, makikita nyo, iisa na lamang ang galaw nila. Iisa na lamang yung desire nila. Iisa na lamang yung puso nila. Kasi, nagkakasama-sama sila. Hindi sila nagkakakontrahan, mga kapatid. Look at verse number 46 again, or 45. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Alright? Nagsama-sama sila, at ganito ang kanilang naging puso sa gawain ng Panginoon. They sold their possessions para sa kailangan ng iba. Kasi alam nyo, noong araw, nagkakaroon ng grabing tagutong or pagka-pulubi, yung pong maraming pulubi noong araw sa Jerusalem. Kasi during the captivity period, ang ginawa ng mga Babylonians, lahat ng mga kandas, lahat ng mga may pinag-aralan, lahat ng mga skilled workers doon sa Jerusalem, dinala nila sa Babylonia. Dinala nila sa Babylonia. At nung dinala nila ngayon sa Babylonia, ang mga natira lamang doon ay mga bata, mga pulubi, yung mga hindi nila papakinabangan during their activity. You see? At tumagal sila doon for more than 70 years. And then, so of course, pagbalik nila ngayon doon, walang may pupunta, wala nang malaking kumpanya. Ano ba hindi malaking kumpanya doon? Wala na kayong mga may pinag-aralan. Yung mga skilled workers, wala na rin. So ano magagawa ng mga bata? Kaya nagandaan ito mga kapatid. Nakita niyo ang Panginoon sa Kristo, ang turo ng Panginoon sa Kristo. Blessed are the poor. Wow. Di ba? So nagkaroon siya ng concern ng Panginoon sa mga poor. Kaya yung church na itinayo ng Panginoon, may concern
concerned din sa poor. Kaya sino man sa kanila na nagkakaroon ng pagpapala, dinadala nila sa church at ibinabahagi nila sa mga poor. So yan ang kasaysayan niya. Para makunawaan niyo mabuti yung Bible, no? See? So, kaya kanina, sabi ko nga ni Brother Edwin kanina, inturo ng iglesia, nasa malayong silangan, kapatawin mo kung saan nagsasalita, kung nasaan yung nagsasalita. Nasa Jerusalem. Nasa nagsasalita, sabi niya, at sa malayong silangan, hindi mo makikita sa Jerusalem o Pilipinas. Sobrang layo na yun. See? Malayong silangan, doon sa Jerusalem na yun, yung kanilang naaabot. Now, back to this word right here. Alright? So, ang sabi ng Biblia, maraming mga pulubi noon, so wala kaya namulubi ang Jerusalem. Kaya makikita nyo ngayon, unti-unti bumabalik na sila. Nagkakaroon na ng mga kumpanya, nagkakaroon na pinagpapaalala ulit sila ng Panginoon. Kasi sa pamagitan yan, pinagpala sila ng mabuti. Nagkaroon sila ng katakot-takot na blessing nila sa Panginoon. And so, what happened now? Alright? Verse number 46. And they, continuing what? Daily, with one accord in the temple. You see, ang makikita nyo, mga kapatid dito, ang gusto ko makikita nyo rito, noong araw, kalakip, laging kasabay, laging katulong ng bansa ang simbahan sa mga pagpapala ng bansa. Sa progression, sa development, improvement ng bansa, kasama lagi ang simbahan. May bahagi lagi. Now, back to Jerusalem. Diyan sa kwento ko. Okay? Now, bumalik po yung mga tao, nandun yung mga tao, mahihirap na sila. Kasi nawala nga yung mga skill, nawala yung mga mayayaman, nawala yung mga may mga pinag-aralan, nawala. Ang natinalaman mga bata. So, naging mahirap sila lahat. See, kung inyong mapapansin sa Old Testament, nung kinaktive ng Babylonia ang mga Israelites, yung mga bata na iniiwan, kita-kita yung mga magulang bit-bit ng mga Babylonians. Kaya umiiyak ngayon yung mga bata. You see? Kaya umiiyak ngayon yung mga bata. Initig na nila, paano yung sa kanilang magulang? Paano na kami ngayon? You see? Wala na. Talagang grabe yung inabot ng Jerusalem ng araw. Grabe yung inabot ng mga anak ng Diyos ng araw. And so, this time, ang church na yun ay nagkaroon ng ministry. Alright? Kaya yung mga may mga natira, nagkakaroon sila ng pagkataon. Sige, dahil ako tumulotin ito, alright? Katulad sa na ginaya ni Ananias at Sapphira. Kaya ganun na lamang yung kaparusahan ni Ananias at Sapphira. Kasi parang tinuyak nila, ginawa nilang biruan, yung pagbebenta ng mga lote, na samantalang pupunta yun sa mga mahihirap na mga tao. Naunawaan nyo, natulong yun at bahagi ng church. Now, ang ini-emphasize ko sa inyo ngayon is what the church can do to the people. Amen. You see? Ano ang nagagawa? Anong magagawa? Eh, nung araw sabi ko sa inyo, na ang tagumpay ng bayan ay, ang pag-asa ng bayan ay nandoon sa simbahan. Kapag ang simbahan ay may ginagawa, noong araw, yan ang record na sa Bible. Kapag may ginagawa yung church, ano man ang ginagawa ng church, ay napakalaking blessing sa bayan. Pero ngayon mga kapatid, iba na ang nangyayari. Kaya makikita mo yung mga pastors, dumidikit sa mga politicians para pagpalain yung simbahan. Paligtad. Kaya hindi umasin sa Pilipinas, tayo nandyan. Kinukurap ng mga politicians, yung mga pastors. Samantalang dapat ang tutulong sa politicians ay yung mga pastors. Nakuha nyo? See? Yung church ang nagtatrabaho para sa bayan. Ngayon na wala na ho yung konsepto ngayon yan. Kaya ngayon baliwala ng simbahan. See? Noong araw ganyan ho ang pattern. Kaya makikita nyo. So verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Okay? Now, ang gusto ko mapansin nyo dito yung salitang daily. Kaya gano'n na lamang ang bahagi ng church sa bayan. At nakakatulong sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Because of their daily ministration. Daily ministration. Yung gawain nila araw-araw. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng daily? Ang ibig sabihin ng daily rito is awareness. They are aware
Alam naman natin araw-araw yan, pero ang sense noong salita, noong word na ito is, ibig sabihin, aware sila. Aware sila. May alam sila at may kinalaman sila sa mga pangyayari sa araw-araw. Sino yung may alam at may kinalaman, hindi lamang alam, kundi may kinalaman. Ibig sabihin, involved sila sa nangyayari sa araw-araw na yun. Naunawaan niyo yung salitang aware? Dapat makuha niyo yung daily, yung aware, and then daily. See? So, yun ay magkarugtong. Pagka naghahanap kayo ng mga words sa dictionary, may tinatawag ng mga synonyms, at meron mga tinatawag na verb transform, ilalagay ka doon sa isang word na yun, bagamat hindi parehas ang meaning yun, pero may kinalaman yan sa meaning ng isang word. You see? So, makikita natin, itong salitang aware, ay may kinalaman lagi ito sa salitang daily. Yung mga pangyayari doon sa salitang daily, mga pangyayari sa araw-araw, aware sila. Ibig sabihin may kinalaman sila at nakikialam sila sa mga pangyayari sa araw-araw. Ganun po yung church. Ngayon, katulad dito mga kapatid, ang akala ng ibang mga tao, wala lang itong ginagawa natin. Akala nyo, ay, mga homesick lang kasi yan, kaya nagsisimpa-simpang ganyan. Wala silang mapaglibangan, kaya sa pumunta sa mall, pupunta lang sa church. Ano yan, wala magawa. Ang hindi nila alam, malaki ang magagawa nito, simbahan, dito sa mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Sapagkat magkamay, alam niyo alam niyo ba mga kapatid, na may mga tao, for example, first name mo nga, Brad? Carl. Okay, si Carl. And then, Roger. Alright, Roger. Alam niyo ba ang nangyayari sa tao yan? Si Carl, minsan, meron siyang hindi alam sa buhay niya. Pero nakikita ni Roger ang kailangan niya. You understand that? Now, alam niyo ba, normal yung mga kapatid, kahit na sino. Ako, may mga bagay na minsan hindi ko nakikita sa buhay ko. Pero sinasabi ng misis ko. See? May mga bagay na hindi natin nakikita sa sarili natin, pero nakikita ng iba. Kaya yung iba ang nagbibigay sa atin. Now, yung mga bagay na hindi nakikita ng kapwa natin Pilipino rito, hindi nakikita yung pangailangan ng simbahan. Pero alam na natin ang kailangan nila. You know what? Sapagkat tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Alam niyo, ang Biblia, mga kapatid, napakaganda nito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito ang revelation, complete revelation of God to men. Nire-reveal ng Diyos ang pangangailangan natin na hindi natin nakikita. Sino ang sasabi na kailangan natin na ganito? Alam ko, sabi ko nga sa inyo, na hindi ko pinaginip sa buhay ko at ayoko mapanaginipan na ako'y magpapastor. Basta ang gusto, kaya ano ko nagsiman eh. Gusto ko araw-araw, ganung buhay eh. Labo-labo. Yan ang gusto ko eh. Hindi ko yung ayaw ko ng mga ganito. Pero alam niyo mga kapatid, may nakita ako na hindi ko nakikita nung araw. Nakita ko yung the best na trabaho. The best na trabaho. Sabi ko, eto na yun. Eto na yun. Kaya nandito ako. Kaya ito ang pinasok ng trabaho. And I love this. Kaya sabi ko, paano sinabi ni Paul? Alam niyo ba si Paul, nagkaroon na nangyari ni Paul? Paul was a lawyer. Member ng Sanhedrin. Pero alam niyo, hindi niya nakikita na siya gagamitin ng Panginoon at the best na gawain. Pero nang tinawag siya ng Panginoon, sabi ni Paul, I thank my God for putting me into the ministry. Wow. Yeah. See? Now, ang ibig sabihin, maraming mga Pilipino na hindi nila alam na yung ginagawa natin ngayon ay kailangan nila. So, in daily administration, mga kapatid, sa araw-araw na trabaho natin, at dapat natin pakikialaman sila, yan ang ibig sabihin ng awareness. Na, eto ngayon. Ano ang ibig sabihin bakit aware sila or daily ang kanilang trabaho? Una, sa lahat, number one, they are aware of the things or activities in the temple. Notice in verse number 26. And they, saying, yung they na nasa verse number 41, yan din yung they na nasa verse number 46. Continuing daily. Ibig sabihin may awareness sila. Yung kanilang pakikialam, tuloy-tuloy. Yung kanilang involvement, tuloy-tuloy. Na nagsama-sama sila saan? Sa templo. Now, yung gawain ng templo, araw-araw nila isinusulong mga kapatid. Araw-araw nilang tinatrabaho. Kaya nga ang paglago ng araw, yung
yung basis ng growth ng araw ay araw-araw. Kaya nga araw-araw may nagdadagdag din sa iglesia. You see? Alam niyo kung bakit? Yung pattern is, isipin niyo, ano kaya kailangan sa tempo na pwede kong gawin araw-araw? How about soul winning? Do you like soul winning? Kahit saan kayo pumunta, hindi na kinakailangan magtipon-tipon muna kayo rito, manalangin pa. Maganda yun. Pero kung nasa trabaho na kayo, manalangin kayo pa, umalat yung kwarto ninyo, Panginoon, ngayong araw na ito, hindi po ako, ayoko pong lumubog ang araw na ito na wala po akong nawiwin kahit isa. Isa lang. Isa lang. May hawak-hawak ang dala-dala ka laging tracks. Pag nakausap mo yung kapong Pilipino, bad excuse. Free gospel tracks para sa'yo. Of course, pag mag-aabot ka, talagang alisto ka. Hindi yun. Free gospel tracks for you. Hindi, parang put that with pride. Yeah. Amen. Pag bihira, dapat alam mo kung sino ka. Anak ako ng Diyos, Kristiyano ako, may word of God ako. Ha? Alam ko kung anong ginagawa ko. Alam mo kailangan mo ito sapagkat maring hindi mo kailangan, nakikita kailangan mo ito. Pero alam mo, pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, pupunta ka sa impyerno. Ngayon kung tanggapin mo sa hindi, abakada ka na, libre na ako sa'yo. Hindi na ako nalago sa'yo. Alright, may gospel track sa'yo. Ano to? Tama-tama, ganda tanong yan. For less than 5 minutes, explain ko yun sa'yo. Ayun, ano dito na track sa'yo? Sabi ng Biblia, ganito, yan. Pagkatapos mo, tumanggap na, Amen. Ngayon tinanggap mo, Panginoon. Sino tinanggap mo? Sabi doon, sabi ng Biblia, ang tinanggap mo ay si Kristo. Bilang ano? Tagapagligtas. Saan kanya niligtas? Sa impyerno. Kung niligtas ka sa impyerno, saan ka pupunta? Sa langit. Ano nang ginagawa ngayon? Isang pupunta ng langit. Ano sabi ng Biblia? And they that gladly receive His word were what? Baptized. Sino yung mga nabaptize dito? Yaong tumanggap. Hindi lamang basta tumanggap, kundi masayang tinanggap. Masaya mo ba tinanggap ang Panginoon? Of course, sasabihin niya, oo. Anong ginawa ng mga masayang tumanggap sa Panginoon? Nabautismo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng bautismo? Pagpapahayag sa maraming tao na ikaw nga at hindi mo kinahiya ang Panginoon sa Kristo. Na ikaw ay namatay at nililing at muling nabuhay alang-alang sa iyong kaligtasan. So hindi mo kinahiya, kung masaya mo, kasi kung alam mo ginagawa mo, hindi mo kinahiya. Doon mo pati-test kung talagang seryoso niya tinanggap ang Panginoon. Kung hindi mo alam, alam mo, may sinera na ko din Major pa lang, nayabang na. Sabi ko, sumaliwanag ko ba sa inyo, Major? Tinanggap ko. Hindi ko nga naintindihan Sabi ba? Ulitin ko. Akala niya siguro, pasok na ako. Sabi ko, ulitin ko. Inulit ko. Tapos ko, ngayon po, maliwanag na. Oo naman. Pero pagkatapos yung sinabi niya sa akin, oo naman. Pero alam mo, may lakad ako. Papaalam na ako Nagmamadali siya agad. Umalis siya agad. Alam mo bakit? Hindi siya seryoso tumanggap. Pero sabi ko, Major, sasabihin ko sa iyo, ikaw lang na alam kung seryoso mo tinanggap ang Panginoon. Pero isang araw, darating sa atin parehas sa kamatayan. Sana makita kita sa langit. Alam niyo, minsan may mga tao hindi tumatanggap, pero hindi na natin problema yan. Right. Ang problema natin, ang ating pananagutan ay ibigay sa kanya ang gospel. Right. Ipakita sa kanya ang gospel. Now, what I'm saying is this, araw-araw kapatid, ginagawa nila and daily in the temple. And they continuing daily in the temple with one accord. Ibig sabihin, ano ba ang trabaho? Bakit? For example, ito yung temple natin. Ano ang business ng temple nito? Bakit meron tayong ganito? To reach the people. So let's do it. Let's do it. Everybody must do it. Every person na bahagi ng templong ito, at sabi mo, this is our temple, and then let's be a part of the activities of the temple. Kasi sabi ng Biblia, maliwanag and daily, continuing daily. Kaya alam naman ni Brother J, pwede kung hindi mo alam, pwede mo tanongin si Brother J, Ram, ano bang involvement? Ano bang trabaho natin ngayon? Ano bang gagawin? Ano bang plano natin? You see, so may plano kayo ngayon kung anong gagawin nyo for this year. Anong goal natin this year? At least, marami kayo, makapili kayo ng upuan, may makakaisip kayo doon. Ilan ang dagdag natin? Ilan ang possible? Ilan ang goal natin, malagdag natin this year?
Eh kung si Caleb na, tanda-tanda na, I want to reach the mountain. Ha? Dreaming niya yun, kasi 40 anyos pa lamang. Nakita niyo yung mountain, nag-spy siya. In-spy niyo yung mountain, nakita niya 40 years old. And then, after 40 years old, nakita, hindi mo wala sa kanya yung mountain sa isip niya. Gusto ko talaga yung mountain na yan. Eh, nung balik siya, 80 years old, sabi niya, kung bibigyan pa ako ng Panginoong kalakasan, gusto ko pa rin yung mountain na yan. Diyan ko i-raise ang aking pamilya, diyan ako mag-establish ng buhay ko. I want that mountain. Eh, alam mo, ganito rin dito. Ha? Ano man ang goal niyo sa buhay? Dito. Ito na yung pinasok. Tama sabi ni Brother Alvin, hindi ko maintindihan yung ginagawa ko noong araw. Pero ngayon, naiintindihan ko na. At ito na yun. Ito na yun. Hindi ka driven by emotion, but driven ka ng intellect. That's right. Amen. You see, when Joshua made a decision, sabi niya, all right, choose you this day whom you will serve. But as for me and mine house, sabi niya, we will serve the Lord. Amen. Huh? He chose a right decision. Kaya, pag pipili, gagamitin natin yung utak. You see, ano mo iisipin natin, ano maganda? Maglingkod sa Diablo, maglingkod sa Diyos. Ano maganda? So, may nangangantaw sa inyo. Ito mga practical lang ito mga kapatid. Right. Tignan nyo ang itsura ng mga nangangantaw sa inyo, sa itsura nyo ngayon. Sino ba yung itsura nyo yan? Nagpapinaytay ka ba? Nagpapinaytay ka ba? Nakasapatos ka ba katulad ko? Nag-gijel ka ba? Hindi ka nga nag-gijel. Alam niyo mga tao ngayon mga kapatid. Gigising lang sa umaga, hindi pa nagmumugog, inom na ng beer, hindi pa nagmumugog, nigarilyo na, tapos bakit mo lang sa kanila, maglalakad na sa kalsada, nakashort, walang plano, wala man lang kaplano ka nung magkakaroon ng ganyan kasi nitsura sa inyo. Let's go! Meron kayong templo na katulad nito, na merong plano sa buhay ninyo, at yung ipagpapatuloy natin gagawin. Ako nalisiguro ko, Brother Roger, nung wala ka pa rito, hindi kayo nalisiguro ko. Diba? Okay lang sa iyo na, kagising sa umaga, nasisip ba wala? Naka-rapper naka-short pants, maghapon na yun, babaho ka na kiligili. Oh yeah, linggo yun ha, pag walang trabaho. Ayun, di ba, pagka walang trabaho, yan, nasa isip natin, brother. Trabaho eh. Diba? Tapos lumaki, dibdib, lumaki mo, wow, ayos mo to. Pero ibang buhay natin na meron tayong ganito. And this is the thing in the temple, and thank God we are aware about it. We're doing something about what's going on in the temple, and we put ourselves in it. Listen to me. God has a plan for our life. And because God has a plan for our life, anong ginagawa natin? We involve ourselves to that plan. May plano ang Diyos sa buhay natin, eh mag-involve tayo sa buhay sa plano ng Diyos yan. O mag-contain yung plano ng Diyos sa buhay mo. See that? Listen, itong nangyayari ito mga kapatid, hindi ito lahat nangyayari sa maraming tao. Hindi ba napakaganda na nangyayari ito sa iyo? Kahit nagkakaroon ng buhay mo, Brother Albert, pero tignan mo yung tsura mo ngayon. Parang hindi ka pa kumisido. Oh yeah. Maaari yung mga iglesia ni Pulto na yun, yung mula po na yun eh. Nagtatawanan sila, akala nila, we are the champion. No, hindi sila. Tagumpay ka, masaya ka ngayon. Tingnan mo yung mga kapatiran mo ngayon, totoong kapatiran niya, kapatid. Hindi yan bago pumasok ng templo, sigarilyo muna isya, tapos yun, pasok na, sabi na, anong sinabi, nasabong sulat. Akala nila, okay na sila. Hayaan mo silang tumawa. Ngayon, maayos ang kalagayan mo. Alam niyo kung bakit? Isa lang ang technique ko dito. Isa lang ang dahilan dito. Because you are aware of what's going on in the temple. Anyway, kung ang templo pong ito ay walang plano sa buhay natin, wala tayong punta rito. Alam niyo kung bakit mabilis ang pagdami ninyo? Naalala kong pinikwento ni Brother Joseph, sabi niya, tanggal daw siya. When I was there, nag-preach there, sabi niya, they're all ladies. It's a ladies' church. Sabi niya, but when I came back, sabi niya, men's number is greater than ladies. Sabi niya,
See? Alam niyo kung bakit gano'n mga kapatid? Kasi may activity ng templo eh. May ginagawa kayo. At hindi lamang may ginagawa, nagiging involved kayo sa ginagawa. At kapatid, maganda yung word na yun eh. And continuing daily. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan. Yung puro mo yung project na yan. Magpihira. Ewan ko naman yan kung pag-uwi ka ng Pilipinas, kaya ng puro-muro ka. Mag-ingat ka mga makidnap ka. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nangangadyaw sa inyo, hindi nyo lang alam kung gaano lang ang paglakuay na naman. Yung mga lupong yan, kita ko, alam ko sino yung mga yan. Pero yan, trabaho lang naman dito, ganito lang naman. Yan ang sinasabi ko. Kahit na janitor ako dito, tingnan mo forma ko. Yung mga tao, hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi nila alam kung anong meron sila. Anak ako ng Diyos, may Holy Spirit ako, may Biblia ako, kilala ako ng lumikha ng langit at lupa. May makilala ka lang ng Presidente, tuwa ka na, hindi mo lumikha pa ng langit. Good night in the morning. Sana, dapat ma-realize natin kung sino tayo. You see, get involved. Get involved. Ano mo na activity ng templo? Alright, daily, ilagay mo sa isipan mo. Put it in your mind, daily. Daily. Alright, so winning, kailangan at least gawin yung goal yan. Every day, once a day, one soul a day. See, ano mo nangyari? Or once a day, at least every day, may 10 akong tracks dito sa dibdib ko, sa aking bulsa, o saan pa man, and then ibibigay ko yan. Kailangan may makita ko 10 tao ibibigay yung tracks na yan. At sa 10 na yan, at least makapag-share naman ako doon ng isa. See? That is the activity of the temple, kapatid. Gawain niya ng templo na dapat natin gawin. Huwag ka. Alam niyo ba mga kapatid, wala tayong reason para mahiya. Sabi ko nga sa inyo, tingnan niyo kung anong ginawa ng simbahan sa inyo. Yung mga tao yan, nakukuha nilang maligo na mangantyaw sila, pero nakukuha nilang mangantyaw na hindi na sila naligo sa bumagapo. Sabi, hira ka na kukuha kung maganyan-ganyan sa akin. Ang baho mo praise the Lord, brother! Hallelujah! Wala pa. Nakukuha kong kantyaw-kantyaw na kumali. Hindi ka natututbras. Hindi ka nga nagsukulay. Ako ganitong forma mo, galing na ako sa church, man! Galing na ako sa church! Ikaw din. Kapero si Paul Diyos. Ikaw dyan ako. Pero totoo yan, kapatid. Sinasabi ko lang sa inyo na tama na ang ginagawa niyo. Ako, ilagay ko sa isip ko yan. Lahat na nangyayari sa simbahan, nasa isip ko lagi. Araw-araw, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko. Man, I'm proud doing the things of God. Dala-dala ko ang Bible, proud ako niya kaya pag sumakay ako ng roklado, pagsupo ko, bang! Pabagsak ko yung Bible, bang! Tongsin ka, tongsi See that? I'm very proud ako sa kalagayan ko ito. May anak ko ng Diyos, kilala ako ng lumikha ng langit at lupa. Hindi ako kilala ng tumamag tayo ng building na ito, pero kilala ko kung sino ang may-ari na sa lubutong ito. Anak niya ako. So, be aware. Number 2. They are aware of the needs of the brethren. Look in verse number 45. And sold their possessions and goods and parted them to all men, as everyone had need. And they continuing there with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and single heart, or singleness of heart. Alam niyo, ako napapasalamat sa pagkakalina, yung fellowship natin dyan sa baba, sa lodge, maraming bagay, hindi nyo lang alam yan. Minsan, maaaring you're used to it, but let me tell you something. Habang maliit mo ang simbahan, don't get used of what's going on in your church. Don't get tired of it.
Huwag kayong parang nasanay na lang kayo, parang nagiging passive na lamang kayo sa nangyayari. No, that is something, brother. Napakaraming taong nangangailangan yan. You see, hindi ba, minsan yung iba sa inyo rito, maaaring iba sa inyo rito, kaya kayo na natili rito sa pag-nabi kayo, very friendly ang mga tao rito. Kahit wala kang pagkain, nakakain ka ng mas marami kasi kinakain nila. Yeah. Sabi nga sa Bicolay, salamat sa Diyos na nabusog, nabasog, na dengastos. Di ba, Loy? Yeah. See? Ganyan, mga kapatid. I mean, you know, yung makita mo yung pangangailangan ng kapatiran. Concern ba? See? Meron nagsasabi sa akin, tanong ko, so panalangin niyo po ako sa pagdito nangyari sa akin. Halimbawa sa iyo, manalangin tayo, hindi pagkatapos manalangin. Sabi ako bang kailangan na pwede ako magkabahan. Pwede ako makatulong. Sige, kung sinasabi, ako lahat kasama na. Pastor, kailangan sa hospital namin ng 50,000. Pwede mo ibuli sa akin. Hindi, mabibigyan kita ng 1,000 pero hindi 50,000. Yeah, basta at least may bahagi ako sa buhay mo. Now, let's get it. Maging concerned tayo sa pangailangan. Yung pagkukumustahin mo lang, alam nyo, dito sa inyo, marami kayong mga bagong kapatiran, mga bagong mahal ng parataya. Kumustahin. Dapat siya ako din, mga kapatid. Pagawag matagal na siyang Kristyano, pero kailan lang siya rito si church. And sa randig natin sa kanyang problema, alam niyo ba, araw-araw kailangan niya ng comfort, encouragement. Brother, I'm praying for you. Paano yung text mo? Brother, I'm praying for you. Just keep on. Sama-sama tayo. Yan ang church, kapatid. Yan ang church. Ako sinasabi ko sa church, wala akong kayamanin dito, wala akong may bibigay sa inyo pera, wala akong may bibigay sa inyo kung ano-ano mga na bagay. Pero sa bagay na bibigay ko sa inyo, pagmamahal. When you are in my church, I will love you. Habang nandito kayo, kasama niyo ko, ano man ang mangyayari, kasama niyo ko rito. And listen, dapat maging concern tayo sa pangailangan ng mga kapatiran. Concern tayo sa mga, you know, yung mabating mo, pag-alam mo lang ng isang verse, isang umaga, sa isang araw na ito, na kanyang pagbubulay-bulayan ng talata na yun, napakalaking bagay niya. Brad, ako, ito, ganyan. Brad, sobrang necktie ko dito. Brad, medyo maganda itong necktie na ito na hati tayo. You know, sa iyo yung maliit, sa akin yung malaki. But I'm saying concern. You know, may mga kapatiran tayo na minsan hindi nila alam kung anong kanilang gusto nila magdamit na maayos, pero hindi nila alam kung paano. See, yung necktie na ilagay sa likod. Hindi nila alam kung paano gagawin. No? Yung concern mo, matulungan mo sila, napakalaking bagay niya. See, alam ko lahat dito, may mga trabaho kayo lahat dito. Pero, ibig sabihin mo, hindi na kayo magkakaroon ng bahagi. Alam niyo kung ano yung ginawa ko? Yung mga men sa amin, minsan, minitig ko sila, sinasama ko sila sa isang kapinan. Bibili ako ng kape, or minsan sinasama ko sila sa Starbucks. Kape-kape. Alam niyo, sa una lang yun. Ako gumagastos. Pero mga susunod, sila lang gumagastos. Alam mo bakit? Alam nila, natutuwa sila na may maganda pa rin ganito. See? So nalisit up sila. Akala nila, hanggang 3-in-1 na lang sila. You see? Hindi nila alam, kaya din pala nila yun. You see? So yung kunsa, kaya lang nung araw, parang nanghihinayan silang gumastos para sa kanilang sarili na hindi nila, may encourage pala yung buhay nila. Sabi lang, ngayon palang ako nakapasok ng Starbucks. Kaya hindi nila alam kung paano gagamitin yung pang-alo eh. Hindi nila alam kung saan ihigupin. Paano butas ito. You know? So, alam niyo, marami kang tawanan. In fact, meron akong kasama pastor niyan sa Mindanao. Alam mo ang sinama ko sa Starbucks kasi alam ko wala sa kanilang gano'n. Gusto ko ma-encourage siya eh. Sinama ko sa Starbucks. Pero inoobserbahan ko lang siya. Kasi may mga nangyayari ng mga past nangyayari. Hindi alam kung paano ilalagay yung kutsara, yung impangalo na gano'n. Hindi alam. Minsan, binigyan ko lang gano'n. Alam ko, titignan niya kung anong gagawin ko. Kinuha ko rin yung pangalo na gano'n, mukhang straw. Tinasa ko dun sa butas. Kunyari, dito. Abay, tinagaya niya rin. Ang problema mga kapatid, bago ko ginawa yun, natatawa na ako. And then, napansin niya,
napansin niya, natatawa na ako. Alam mo, sabi niya sa akin, si Pastor talaga, masayahin. Yeah. Pero alam niyo mga kapatid, sa una lang yan, I mean, concerned. Ako viewed din ako, to be honest with you, kahit na mga PNA sa amin, mga officer na yan, noong araw na hindi marunong sumakay ng elevator yan. Kaya may sasakay ng elevator yan, pagkasakay. Hindi nagpapahalata. Biglaan sila. Sabi ko, yun pala, pinapaulan niya ako para makita niya kung paano yung step. Ginagawa ko lang, pinaulan ko sila. Sabi niya. Pag sumasakay sa escalator, sabi ko na, simple lang yan. Kaya mo lang. So, I'm a builder. Ng mga lalo sa kalalakihan, tinuturo ako sila ng pakasya. Kasi maaga ako na-expose sa mga models, mga artista na yan, maaga ako na-expose sa mga yan. Yeah, marami akong mga naging kaibigan ng mga ganyan. Noong araw nangangarera ako sa Quezon City, yan mga malabang ko sila, Reyes Cortez na yan, Tigres Brian, yan, totoo yan. Then, dumating ang punto, nakasama ko sila. Alam mo, in-expose ko sila sa gano'n. Nakaawa ako kasi sabi ko, official ko mo ito, pero walang alam. So, ginawa ko, in-expose ko sila. Alam mo ngayon, tuwan-tuwa, sila na halos ang gumagastos. Kasi sila ang nagbibigay ng mga gamit sa akin, lahat yan. Alam niyo kung bakit? Yung concern muna natin may pakita sa kanila. Maramdaman nilang mahal nila. Kapatid, hindi nila kailangan ng kantsaw dito. Hindi nila kailangan ng critics. Ang kailangan nila ay encourager. Kasi si Alvin, hindi nila kailangan ng magduduro pa sa kanila. Bakit ka ginawa mo? Isang lalaki. Kasi ganito ka, minalas-malas ka. Karma. Hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, yung may mananalangin sa kanya. Ang kailangan niya yung may magbibigay ng verse sa kanya. Ang kailangan niya may maggagabay sa kanya. May magtuturo ng soul winning sa kanya. May magtuturo kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Yung kailangan niya. See that? So concern sa brethren. Last. Are you learning? Amen. They are aware of the thing that pleases the Lord. Verse number 47, and daily, or praising God and having favor with all the people, and the Lord adds to the church, daily such as you say. Now, aware sila sa anumang araw-araw na magpapasaya sa Panginoon, na magaling kayo mabuti. Minsan, iniisip natin, lungkot ang buhay ko. Naalala ko naman ang Pilipinas. Naalala ko naman yung mga nakaraan. Kailangan ko lang magkopya rin. Para bigyan ka ng background. Pero totoo niyan mga kapatid, minsan nag-iisip tayo sa umaga pa lamang kung anong ikasisiya natin. Pero sino nag-isip sa atin sa araw na ito, pagkabising natin, ano kayo ikakasaya ng Panginoon? Wow! Yeah. Minsan unfair tayo eh. Primarily, kapatid, sabi sa Revelation chapter 4, verse number 11, don't turn to it. Kahit pa kayo mabuti, sulat nyo na lang mamaya. Alright? Nilikha tayo ng Panginoon for His own glory. Para ang Panginoon ang masaya. Kung may gumawa, pag gumawa ka ng laruan, hindi yung laruan ang masaya. Ikaw dapat ang masaya. Nang nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya. Kaya sabi nga ni Paul, tayo man ay mabuhay, tayo sa Panginoon. Kung tayo man ay mamatay, tayo para sa Panginoon pa rin. Ibig sabihin, araw-araw, dapat nasa isipan natin paano magiging masaya ang Panginoon. See? Paano magiging masaya ang Panginoon? Dapat gagawin natin, dapat yung nasa isipan natin mga kapatid. Pero unfair tayo most of the time kung nasa isip natin is, ayoko mo. But, suluhin tayo ha, Sabado ha. Nalungkot ako ngayon ba? Unfair. Diba, iniisip natin, kasi mag-quit ako kasi ayoko na. Hindi na ako masaya dyan. Ganun ba ang tao? Kung hindi na siya masaya sa simbahan, iiwanan niya na simbahan. At tanong kaya, kung ang Diyos din kayo hindi masaya sa akin, iiwanan tayo, okay na ba sa'yo? Wow! Sabi ng Panginoon, Panginoon, ba't mo kaniwanan? Kasi hindi na ako masaya sa'yo.
Tatanungin ko kayo. Kailangan natin ng trabaho, di ba? Right. Pag ikaw ba hindi na masaya sa trabaho, pero ayos naman ang sweldo, iwanan mo ba ang trabaho mo? Kasi hindi ka na masaya. Paulit-ulit na lang, araw-araw mong ginagawa yung mga trabaho mo eh. So, pagka paulit-ulit mo na ginagawa, parang hindi ka na masaya. Iwanan mo ba yung trabaho mo? Hindi. Bakit? Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng sweldo eh. Kailangan natin ng Diyos, kapatid. Kailangan natin ng Diyos. Ngayon, kung ang Diyos ang employer natin, dapat ang Diyos ang masaya. I don't care kung di na ako masaya sa ginagawa kong ito, pero pinakamaganda dapat masaya ang Diyos sa ginagawa kong ito. Now, ano yung mga ginagawa natin sa simbahan, dapat masaya ang Panginoon. Alam niyo kanina, mula kanina umaga niyo, observa ko kayo. Nakikita ko yung joy ninyo. Mga kapatid, kayo mga bayan na kumakanta rito, hindi yan nangyayari sa buong mundo. Hindi yun makikita sa lahat ng simbahan. Merong mga bin at agad sa simbahan, hindi mo mapaangat ang puwet. Kaya, hindi, ano lang yan, oh yeah. Pero kaya kumakanta rito, tama na yung ginagawa. Alam niyo mga kapatid, kahit na yung iba, 5 klaseng kanta yan. May soprano, alto, tenor, bass, sintonado, 5 kaya ba? Sige na! Alam niyo, hanggang ngayon, kilala si Brother Roy, di ba? Si Roy Trinidad, Bisaya, nagminta na doon sa Iligan. Pero pagka sinabi ko, Brad, kanta ka. Pag pupunta kami sa mga Bible study, pupunta kami sa Kernel yun yun. PMA Class 91. Sinabi ko, kanta ka. Kanta yan. Kahit nga doon sa maharapan ng mga Amerikano, sabi ko, alright, tonight, I'll give you a special. A special. See? Kaya special sintonado eh. Kaya plastic ka ng gano'n. Tapos kinakanta ko na isang malaking lalaki. Mukhang lalaki eh. Navy Seal eh. Kakanta. Pag kinanta, kakanta yan. May kinakanta siya. May paborito siya kakantahin eh. Pero mga kapatid, hindi talaga magpanagpo. At sa kanyang kinakanta, pero hindi magkakanta. Pero ang nakakatuwa ng mga kapatid, ano mo sabihin mo? Yes, sinasabi ko sa inyo mali si Brother Roland, mula kapitan niya. Pag sinabi ko, Brad, kanta ka, kanta! Pag sinabi ko, bakit preach ka, testimony ka, testimony! Anong pagawa ko sa kanya? Sige lang na sige! Kaya talain mo yung mga kapatid, talagang maayos na siyang kumanta. Now, yun na siya magkawakan ba? Ano mo lang gagawin natin dito? Minsan katulad ngayon, si Brother Jay, halos hindi mo pang-abot ng kanyang, halos walang lumalabas sa boses niya. Pero, salamat sa Panginoon, may kapalit. Oh, kahit si Pastor Helio mo na ayos niya. Pero kapatid, yan ang gawain. Ang punto rito is, may pinag-aralan o wala, mayaman man o wala, ang punto ano man ang kalagayan natin, pwede maging masaya mo. Kasi, karamihan mo may pinag-aralan ngayon, hindi mo makita sa loob ng simbahan. Bakit? Isikat na rin sila eh. Matatalino ko no. Pero ang totoo niyan, ang Panginoon ay gumagamit ng mga ordinaryong tao lamang, baka doon siya nagiging masaya. Hindi siya nagiging masaya sa mga mayaman. Ay, yung mga mayaman nagbabayad na. Sasabihin pa ng mga mayaman sa iyo, o sige kayo na lang dyan, ako na lang ang ministry ko, mag-offering. Kahit na, anong ministry mo mag-offering? Ha? Kaya ito kumanta ka pa rin, mag-o-offering ka pa rin. Kahit na pag-preaching kita, mag-o-offering ka pa rin. Lahat tayo. Hindi ba napakaganda mga kapatid? Kumakanta ka na rito na bibigyan ng pangilita. Nagbibigay ka pa rin yung love offering. Nagbibigay ka pa ng commitment. Alam nyo, wala sana kayong building nito kung dito nagbibigay. Wala sana kayong pinagtitipunan ng ganito, kapatid. Mga kapatid, yan ang sinasabi sa Biblia na daily, araw-araw, nasa isipan ng mga Kristyano kung ano nangyayari dito. Ay, kahit na nasaan kayo, alam kong iba-iba ang mga shifting ninyo, pero pwede nyo sabihin. Birthday, sa Sunday, sino kakanta? Ha? Sasabihin ni Carl. Birthday, sino kakanta sa Sunday? Wala mong special number. Magpo-volunteer ako. Ipo-volunteer ko si Roger. Okay ba, Carl? Nakakuha ka ng technique? Kaya pagpunta kayo ng simbahan, mga kapatid, araw-araw na sa isipan nyo, ang gawain ng simbahan sa Sunday. Brad, as a Reverend Roger, Brad,
Nag-volunteer si Carl. Ipinolunteer ako. Jay, pwede ba? Dalawa tayo. Kanta kayo. Kanta kayo. See? Alam niyo nung araw nagsisimula pa lang kami, ang pianista namin, si Sister Muriel, hindi siya marunong ng ganito. Binilang ko ng ganito. Sabi ko, tiba ka lang din, tiba. Kasi tunog, gano'n kanta namin, tuloy din naman dito. Yan. Tapos sabihin ko, yung congregation, pipili ako. Sabado pa lang. Pa-practice na kami. Alam niyo yung practice namin, wala kaming tenor, wala kaming bass. Parehas na sa paano lahat. You see? Now, yung nandito, congregation, ilalagay ko rito, ang tawag doon ay choir. See? Now, we have the best choir. See? Now, as far as I'm concerned. Pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, nagsimula kami sa ganito. Ang kailangan lamang ang mga Kristiyano, araw-araw ang nasa isipan nila, gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon. See? Ngayong araw na ito, anong Panginoon? Gagawa ko ng kasiyahan mo. Gagawa ko ng kasiyahan mo. Sa Sunday, Panginoon, aawit ako. Sasabihin ko kung papayag si Brother Dick. Kakanta ko. See? So, bawat ano ang gagawin dito? Ilagay niyo sa inyo, awilin po. Awilin po. Ano mo nang gawain dito? Kaya ano mo pag nakikita nyo rito, pag may kumakanta na, kahit medyo suntrado, tulungan nyo. Pagka medyo, nag-aalanganin siya tungkol, paano nyo tutulungan, mag-ingay lang kayo dyan. Amen! Naalala ko nung araw may camp kami sa Bataan. Kasama ko yung mga sundalo, may practice preaching. Sabi ng isang sundalo, Sir, laban ako, Sir. Sabi ko, malunggulat ako. Sabi ko, sigurado mo, yes, Sir. Sige, laban niya. Tinawag niya yung pa niya, si Preacher John Santos. Kung sarap. Amen. Turn your Bibles in the book of John, chapter 3, verse number 16. Yung sana namin. Amen! 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 Wala na siyang masabi kayo. Alam mo, kapatapos mo ba siya? Ako ba? Sabi ko, nakatayo lang mo ng ganyan. Bigla na nagpusok sa harapan ko. Sabi ko, up. Bakit? Sir, hindi sila nag-ingay eh. Hindi sila nag-ingay eh. Sana ko nag-ingay sila kahit hindi nila naiintindihan. Sabi ko, sige lang ako. You know, yan yung mga Pentecostal yun. Pagka hindi naman intindihan, pagka wala na sila sasabihin, nag-speaking in tongues. But anyway, that's it. That's how you can encourage others. Then that's the way na para tuloy-tuloy. Ano ba nagbibigay ng kapulihan sa Panginoon? Could you imagine mga kapatid? Alam niyo, ikaw, Carl, kung sino naging kaya sa iyo dito, natutuwa ang Panginoon doon. Kung sino naging kaya sa iyo dito, Roger, natutuwa ang Panginoon sa iyo. Alvin, ay yung dahilan kung bakit ka napunta rito, natutuwa ang Panginoon. Now, hindi na Now, isipin natin, ano ang nagiging dahilan? Ano ang pwede maging dahilan para maging masaya ang Panginoon? Huwag niyong tatanggalin. Kasi huwag niyong pipigilin ng puso niyo kung kayo kinakailangan masaya. Ang kasiyahan na ito ng isang Kristiyano para sa lahat. Kung kinakailangan sumigaw na yun, amen. Every time, para makita ng mga tao mga bisita, araw-araw, linggo-linggo may bisita kayo. Ang nasa isipan nila, akala nila kasi, kaya minsan ayaw nila sumama sa inyo, ang nasa isipan, akala nila yung may mga naninigas. Pero akala nila gano'n. Hindi na lang dito, kaya sumasabi na sa atin, sumisigaw ng amen, kasi naiintindihan siya na sabi dito. Kaya yung iba naninigas kasi, wala, ang labo eh, ang labo! Hindi natin naiintindihan! Yun. Kailangan dahil lang yun sa mga tinatawag na slain by the Spirit. Slain by the Spirit. Kaya gano'n, walang maintindihan eh. Amen. Pero sa liwanag ng salita ng Diyos at maliwanag ang dating sa atin, mga kapatid, napakarami natin dapat gawin. During the service, have God in your mind. Every day when you wake up, have Jesus in your mind. Jesus, ano magagawa mo? Alam niyo sa bahay ko, kung sinishare ko ito sa lahat, maging sa pamilya ko, sinishare ko ito. Alam niyo pinaka-mas best na oras, panahon sa buhay ko, pag ako'y nag-iisa sa bahay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pumasok ang tao niya.
Kumakanta ako, nakataas ang kumay ko, habang anong ginagawa ko, kakantahin ko to God be the glory, kakantahin ko yung great is thy faithfulness, naiiyak ko niyan mga kapatid. Yung kadakilaan ng Diyos na, habang anong ginagawa ko, habang nagawa ko, great is my God. Pag kinakausap ko ang Panginoon, kaya pag nag-isa ako sa bahay, kung may nakakakita lang sa akin, siguro, sinisilip ako, ano nangyari kay Pastor? Mukhang nabuwang manong, nabuwang na. Kasi gano'n kinakausap ng Panginoon. Mas maganda akong manalangin na naglalakad at may ginagawa kaysa ako'y nakaluhod at nakapikil. Alam niyo kung bakit? Kasi parang buhay na. Pag-kausap ko ang Diyos, parang nandiyan lang kami. Panginoon, minsan magigising ako ng madaling araw, sabi ko, Panginoon, may gusto ka bang ipagpagawa sa akin? Gusto mo ba akong kausapin ngayon? Kasi nagising ako eh. Ginising ako ng Panginoon eh. Gusto mo ba akong kausapin ngayon? May concern ka ba? Gusto kong gawin para kay Carl, para kay Roger? See? Ano gusto mo gawin ko, Panginoon? See that? So, habang nagtatrabaho ako, may kumakanta ako, may pinakausap ko, Panginoon, alam niyo, kaya relasyon namin ng Panginoon napakaganda. Napakaganda. You know what? Because laging nasa isipan ko siya. Ano mapapasaya ko sa kanya? Ano maibibigay kong kasiyahan sa kanya? Yeah. There was one time, mga kapatid, sinare ko ito kay Pastor Ed. There was one time, wala akong problema. Yung anak ko, yung asawa ko ay may cancer. Nag-survive na siya for 1 year, pero ngayon bumalik. And schedule nila sa Monday, bukas, na magpa-laboratory for chemo naman. Pero alam niyo kapatid, lumipas na yan, wala na yan. Dumating sa buhay ko na kinanalangin, wala akong problema sa church. Personally, lalo na nakipag-usap ko sa Panginoon. Halos kaharap ko ang Panginoon, pinakausap ko. Halos ayaw na namin maghiwalay. Ayaw ko nang maghiwalay sa Panginoon sa ating Panginoon. Kung gusto ko. Ang feeling ko, gusto ko ng Panginoon, sama na tayo. Sabi na iba, gusto mo nang mamatay. Wala akong kinalaman sa kamatayan. Para sa akin, hindi kamatayan yun eh. Kasama ko ang Panginoon, yun ang nasa isip ko eh. Kasi, basta naalala ko yung kay Jacob eh. Sana pala hindi ko binitawan eh. See? Naalala mo si Jacob na ipag-reset sa angel of the Lord. Kasi hindi niya binitawan yun hanggang sa siya ay pinagpala ng Panginoon. See? Naalala ko sa Panginoon. Gusto ko na sumama. Ayoko, hindi ibig sabihin. Gusto ko na mamatay. Hindi ko sinabi yung gano'n. Basta I like and I love the fellowship that we have. Sweet. See? Yan ang gusto. Yan. Mga kapatid ang gusto ko maramdaman ng Panginoon. Yung relationship natin sa Kanya. Yung masaya tayo lagi sa Kanya. Kaya araw-araw, isipin nyo. Mga kapatid lalo na rito, napakarami nagmamasid pag pumunta rin yung bisita natin. Kita, ano ba yung simbahan nito? Anong meron? Kasi, bakit yung sila dinala rito? Anong meron kayo na pwede yung i-offer sa kanila? Pag alis nila, meron pa silang isang bagay na hindi nila makakalimutan. Sa pagkatila nila dito. Kaya pag nag-invite kayo, excited. Pagpunta sa church namin, sasabihin ko sa iyo, kasi nyo, meron ka doon babalik-balikan. Sasabihin sa inyo, pagka nakikinig ka ng salita ng Diyos, unawaan mo, yun ang babalik-balikan mo. You see, there must be something here that's going on in your church, brother, that people cannot forget and will never forget. Yun ang dapat isipin niyo. Hindi nila makakalimutan. Ang nasa isip lang nila yan, wow, matindi yung simbahan yun. Alam niyo sa amin, mayroong mga bata pa, nandun sa amin na baptize, and then, bumalik sila, may asawa na. Ano mo sabi? Pastor, nakatanda niyo pa ako. Sabi ko, yung amoy mo parang natandaan ko, pero yung amoy hindi ka alam. Sabi niya, ako yung bata pa rito sa Sunday school. O yan. Saan kuhan pa ka nagtago? Bakit mo ka nang lumabas? Sabi ko sa, kasi pumunta ako ng ibang bansa, tapos bumalik ako, ganito na, sa asawa na ako. Eto, may anak na kami. Yeah. Hindi ko pa sir makakalimutan yung mga ginagawa natin dito dati. Sila, hindi niyo makakalimutan. Yung aggressiveness, soul winning, anong meron kayo? Bakit kayo mga gentleman gano'n na lamang? God, bakit kayo mga ladies gano'n na lamang kayo kasi God? What's going on in your church? Let the people see it.
Amen. At pag nakita ng mga tao yung mga kapatid, babalikan ito si Wow. Sasabihin ko sa inyo, may mga sinasabi ko lagi ito sa mga bisita namin. When I preach, I always preach hard. Maging sa mga bisita, or sinasabi ko, hindi kayo pumasok sa Catholic Church eh. Hindi kayo pumasok sa Pentecostal Church. Hindi kayo pumasok sa basa-basang Baptist Church. Pumasok kayo sa church na ito ng Pastor Dito ako. Maaaring hindi nyo ako magugustuhan sa unang ito. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit naraginip kayo, ako maparaginipan nyo. Wala pa siguro nag-preach sa harapan ninyo na ganito ang sinabi at na-force eye kayo. Na-force eye kayo. See? So, what I'm trying to tell you, brothers, tonight is this. Get involved sa plano ng templo. Sa ano mga activities ng templo, mag-involve kayo. Nakikita nyo ngayon, si Sir Eli lang mag-play ng piano. How about you try. Bumili kayo ng kung ano mga libro-libro, gano'n. You know, sige lang. Biro lang. Kaya mo wala. Sige lang. Kanta lang. Mag-practice kayo ng song leading. Yeah. Parang laging on lang. And then, preach. Maraming paraan. And you know what? Thereby, when you do that, gagamitin palalo kayo ng Panginoon. Amen. Hindi kayo magtatapos dito. Sabi ko sa inyo, nakikita ko na yung kung hindi magbabago ang inyong momento, baka mapalitan kayo dyan sa pula dyan. Tanggalin nyo walang mga nasa loob. Isang araw kakatok sa inyo. Baka interesado kayo bili ng templo, ha? Basta po siya ang Panginoon eh. Ano man ang kalagayan, alam mo, sinasabi ko lagi, prinsipyo ko, kahit anong gawin sa akin, basta't masaya lang kayo, okay lang yan. Same thing sa Diyos. Ano ba mangyari sa katawan kong lupa na ito, magkasakit man ako naman. Kung masaya ang Panginoon, no problem. Sapagkat yun ang dahilan ng existence ko sa lupa nito. Masaya ang Panginoon at hindi ako primarily. Alam ko, kailangan mo magsaya. Para kung yung laging gusto kayo mga kapatid. Kailangan maging masaya tayo. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, primarily, hindi tayo dapat Panginoon. Amen. Pag masaya ang Panginoon, masaya tayo. See? Alala ko yung persecute sa Amerika, sa Russia. Nahuli sila. Ang ginawa ng mga Russian, sinaktan sila. Pinarusahan. Sabi niya, sige, sabihin niyo na ayaw niyo na sa Diyos niyo. Titigilin na namin to. Sabi niya, kung sasabihin kong ayaw ko sa Diyos ko, malulungkot na ako. Dapat masaya ako kahit nasasaktan ako. Sabi niya, he came into conclusion, sabi niya, alright, kayo pinapalo niyo kami, masaya kayo. Habang pinapalo niyo kami, pinaparusahan niyo kami, masaya kayo. Kami naman, habang kami nagsasuffer ng persecution, masaya rin kami. Kaya sige lang, paluin nyo kami, persecute nyo kami, para parang tayo masaya. Okay, di ba? Okay. Alam nyo mga kapatid, sayang pagkatayo lamang mo, masaya. Parang may magandang tugtugin. Dapat masaya tayo lahat. Now, 3 things that are very important. Getting involved, maging aware tayo. Lagyan natin sa isipan natin lagi. Pag-gising nyo sa umaga, ano kayong meron sa church ngayon? Ano kayong meron sa templo ngayon? Anong dapat gagawin natin? Araw-araw. Yan ang nasa isipan ninyo. And then araw-araw, ano kayong pwede kong ipadalang text or message or verse kay Brother Carl, kay Brother Alvin, sa sino mo ang kailangan? Lahat ng mga kailangan. See? Ano kayong magandang text? Anong magandang encouragement? Anong pwede kong magandang encouragement na message na pwede kong dalhin sa kapatid? See that? So, nasa isipan mo lagi, templo, gawain sa templo, encouragement sa isipan, and above all, Panginoon. Amen. Nasa isipan. Paano magiging masaya ang Panginoon? Isipin natin lagi. Mga kapatid, may magagawa tayo. May magagawa tayo. Amen? Amen. Nakilang Diyos, salamat po. Sa oras na ito na kami po ay nakapakinig na inyo sa ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat anak niyo, ng kalaki at kababaihan. Alam po namin ang aming kalagayan ng
nakikiusap po ako sa inyo na gamitin niyo po ang bawat isa. May mga bata pa Kristyano dito, Panginoon, na hindi maaaring sila man po ay matagal na tumanggap, maaaring matagal na po silang Kristyano, pero sila po ay hindi pa exposed sa mga gawain para sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po, nabigyan niyo po silang pagkakataon, Panginoon, na lumago at umibay at sila gamitin niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng desire na yun, magpagamit po sila. Bigyan niyo po sila ngayon ng desire na sila po ay magamit sa ministry, Panginoon. Please. Kausapin niyo po ang bawat isa. Habang nakayuko yung mga ulang, pita yung mga mata, hindi ko alam kung saan bahagi ng buhay kayo pinausap ng Panginoon sa Miss Boggy, na mensahe niya. At kung ngayon, nasabihin niyo, yes, Pastor, I'm willing to be used by God. Ilalagay ko sa aking isipan, ilalagay ko sa aking puso, araw-araw ang gawain sa templo, at kung paano mag-pag-encourage sa mga kapatiran, at lalong-lalo kung paano makapasaya ang Panginoon. Yan ang panalangin ko ngayon. Kung yan ang desire mo sa hapong ito, iwan mo o ano yan, kung dahil ito sa akin, o sa akin mo ang Panginoon. Amen. Let's do it. Let's do it. Amen. Kadilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga anak niyo na tiklop po at dalawapit po sa inyong harapan. Dalangin niyo po, Panginoon, at palain niyo po sila. Ano man po kanilang nilapit, Panginoon, sa inyong harapan. Pag-gamit po sila sa inyo, O Diyos. Bigay niyo po sila, Panginoon, ng sapat na kaalaman, wisdom mula po sa inyo, at ng mga encouragement, Panginoon, na lalo pa na sila maninindigan po sa kanilang pananampalataya. Thank you for being us here together tonight. Thank you, oh God, for the willing heart and the open-mindedness. And I pray, please continue to speak to them and bless their life, oh God, as they continue serving thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I hope you learned something.